Alright, magandang araw sa inyong lahat, mga kanego. Ako po si Lorenzo Binay Manalo, ang inyong kanego. At syempre, sa pagkakataong ito, kasama ko si Weng, ang aking kanego. Kanegong Weng, bati muna sa ating mga sa viewers. inyong lahat. At the same time, we are excited mga kanego kasi ito yung kauna-unahan natin. Pilot episode. Yan. First pilot episode. Ayun. So mga kanego, hindi na natin papatagalin. Siyempre, hinanda namin to na talagang napakatindi ng guest natin ngayon. Ayun, matindi. Grabe. Nakita ko yung kanyang profile. Eto. Patatagalin pa ba natin? Pakilala natin si Tito Nel Talavera. Tito Nel, welcome sa ating show. Welcome. So si Tito Nel ay isang business owner. Meron siyang real estate. Ang dami, bossing eh. Ayan, tapos consultant pa siya. Meron pa siyang itinayong Pico Up. Pico Up ba yun? Application. Oo, at pag-uusapan natin yan. At the same time, yung kanyang manpower security agency. Grabe, lupit. At ito yung mga kailangan natin sa negosyo. At hindi nyo natatanong, guys, mga kanego, si Tito Nel napaka-talented niyan. Nakilala ko yan sa showbiz world. Magaling bang kumanta yan? Magaling kumanta. Wow. May sample ba? May sample? Isa rin siyang producer, Producer yan, guys. Producer ng indie film, producer ng mga recordings at mga events. Wow. Ang dami talaga. Ang dami. Hindi na natin. Pag inisa-isa natin, baka hanggang hapon, baka hindi natin matapos. So, umpisa na natin. Kumusta natin, Tunel? Mabuti naman, salamat na imbitahan ninyo ako dito at ako excited. Ako pala buhay naman. Sa karangalan sa amin na kayo pumunta dito, pinagbigyan niyo ang aming imbitasyon. Okay. Magandang araw sa inyo mga manonood at sana ay maging kapaki-pakinabang itong gagawin natin pag-uusap ngayon. Tungkol sa pagninegosyo bang ating pag-uusap? Sa pagninegosyo, syempre tungkol sa iyo. Mga buhay na sa showbiz. Maaaring makatulong, makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga manonood. So, umpisa na natin. Saan ba nag-umpisa? Paano nag-umpisa si Tito Nel bilang negosyante? Ayun. Yun ang tanong. Ako ay naging empleyado muna pagkatapos kong gumraduate ng college. Ako ay mass communication graduate. Kaya nakahanda talaga ako sa showbiz. Yun. Mass com. Ngayon, ito ang isa sa dapat nating matutunan sa mga manonood natin. Sana marami kayong madampot. Ako po'y mass com graduate. Pero ang oportunidad na dumating sa akin immediately after graduation, hindi showbiz. Ano yun? Ang papa ko biglang tinawagan ng kanyang kaibigang colonel at sinabing, kailangan ko ng tauhan dito sa aking security agency. Okay. So sabi ni papa, sige, punta ka doon anak at lumapit ka kay colonel. So, ang una ko naging trabaho ay admin clerk sa isang security agency. At 8 taon ako doon silbi at ako'y nagpapasalamat naman sa mga herbasyo po dahil napakababait nila. No? It's a family business, no? At ako'y naglingkod sa kanila ng 8 taon. At sa loob ng 8 taon, hanggang sa ako'y naging department head, nag-resign ako. At nagtayo na ako ng sarili kong security agency at saka security manpower agency. So, yun ang pagsisimula ng aking pagiging negosyante. Sa yugtong yun ang buhay ko, ang maia-advise ko po sa inyo. Kung kayo po ay gusto nyong magnegosyo, mas maganda na maranasan muna ninyo na maging empleyado. Which is yun yung experience mo. Kasi kung halimbawa right after graduation sinabi mo, pagka-graduate mo magnegosyo ka na agad. Hindi mo na, pag nag-negosyante ka, mahihirapan ka ng mag-empleyado. Kaya pala. Pag empleyado ka, nakatanggap ka ng sahod. Sigurado agad na may sahod. Ma-appreciate mo yung pagkakaiba ng sahod na tinatanggap mo at saka yung perang matatanggap mo bilang negosyante. Yung profit, yung tubo. At bilang negosyante, magkakaroon ka ng mga empleyado. Kung wala kang experience sa pagiging empleyado, Yun.
Yun. hindi mo, Wala kang hindi ka paghuhugutan. makaka-relate eh. Oo. Diba? Magkakaroon ka ng Hindi mga mo tauhan. alam kung ano yung mga Correct. kailangan gawin. Yun. Kaya, ang advantage po, kung gusto nyong maging successful na businessman, kailangan po malaking plus factor, maging empleyado muna kayo. Alam mo kaya yung mga mayayaman, hindi naman nila basta pinamamana sa anak nila yung negosyo nila. Diba? Oo, Tama. training din talaga nila eh. Ginagawa nila na Start from bottom sa Oo, kanila. naging i-employ muna yung Oo. yung mga anak nila eh. No? Oo, doon ka, empleyado ka ron, under ka ni ganung bisor. Oo. Di ba, no? Correct. Dahil alam nila yung kahalagahan ng experience. Experience. Yung training talaga yan, no? Yung experience yun yung kailangan mag-gain talaga. Tama, yun, Correct. tama. Which is a big plus factor talaga sa mga kanego natin dyan, di ba? O, yung mga kanego, Oo. huwag kayong magmadali agad na magnegosyo, lalo na kung wala pa kayong experience sa pagiging employee. At the Tama. same time kasi yung training, ibang aral yun eh. On-job training yan eh, ba? Actualan yun Yun yung sinasabi na wala sa libro. Oo. Di ba? Oo, Yun. correct. Yung hindi siya puro by the book, di ba? Lahat yung instinct na kailangan mo doon sa negosyo is lalabas kapag ka ikaw ay na-train bilang empleyado. Oo. So sa 8 years na yun, Tito Nel, no? Talagang yun yung naging training field mo na ano, and then nag-decide ka na eto na, magsasarili na ako, magsosolo na ako ng sariling agency. And until now, ilang years na ngayon yung agency mo? Tagal na. Mga ilang taon na, boss. Hindi, 21 ako, 28 ako, so almost 2 decades. 2 decades. Wow. Batak na. Oo. Marami talaga tayong matututunan. And marami ka ng company sinuplayan na security. Pati manpower. Nabibilang mo pa ba ito yung mga empleyado, mga security guard na dumaan sa inyo? Hindi naman din kasi kalakihan yung security agency, no, na naipundar natin. Kaya hindi rin pero libo na rin. Kumbaga quality na lang. rin. Sa 2 decades ba naman, no? Libong pamilya na rin ang Natulungan na. natulungan. Nabigyan ng trabaho. At the same time, yung manpower mo, dito din, parang siya, connected ba siya o iisa lang siya na business mo? Doon sa security agency mo? Magkaiba yon, magkaiba ng pangalan. Oo. Yung manpower ay pro-assist manpower agency. So, Yun. pag ang kliyente hindi lang gwardiya ang kailangan, no? Kailangan pa niya ng ibang bagay, under yun ang pro-assist. Pero anong nauna? Yung security agency mo o yung manpower? Mas nauna yung manpower. Yung manpower. Bakit? Kasi, pagkatapos kong mag-resign, yung pag-apply ng security agency, hindi madali. No? Dami dahil lisensya. magastos. Hindi, dahil magastos, di ba? Malaking pera ang kailangan mo. Hihingan ka ng bank certificate. Noong araw, kalahating milyon Yung requirements. certificate. Tapos, kailangan Laki bumili ka pala. ng mga baril. Kailangan may opisina ka na may vault. Tapos yung license, no, and everything, no? Yun yung ata doon, yung license. So, it will take time. So, para hindi masira yung buwelo, pagka-resign ko, agad manpower. And question naman, Tito Nene, paano mo nabuo o eto ba inipon mo yung capital mo? No, tungkol sa capital. Oo. O meron ka nilapitang tao or anong istorya naman nito? Siyempre, tatakbo ang negosyo, okay na, may training ka na, may knowledge ka na for 8 years. Paano naman yung financial, yung capital na pang mo ito? Kung puhunan, kumbaga, paano mo pinalabas? Gaya ng pinaliwanag ko dahil kakailanganin ko ng medyo malaking capital sa security agency. No? So, gumawa muna tayo ng mas simpleng negosyo, yun yung manpower. Sa manpower, pag nagsimula ka, hindi naman ganun kalaki yung financial requirement mo, yung kailangan ng capital. Okay, kaya nakapagsimula tayo agad. Pagkatapos, kinakailangan na simulan mong makapag-ipon dahil ang talagang punteriya mo, hindi lang naman yung manpower. Alam mo, sooner or later, magtatayo ka ng sarili mong security agency. So, kinakailangan pag-ipunan
Tandaan mo yun. So, maganda, ginugol niya na kakaagad habang may tinatrabaho pa siya. Nakikita ako sa kanya, meron talaga agad siyang goal habang ginagawa niya yung isang bagay. Alam niya kung saan siya pupunta. Magaling Oo, magplano. Tama. So, yun dapat yung makita natin dito. At the same time, Tito Nel, etong bang manpower mo, bigyan mo kami ng konting overview nung nag-umpisa ka sa manpower mo. Ito ba ano-anong services o yung manpower na sinusupply mo sa mga company, mga sa bahay ba yan o ano? Pakikwentuhan kami, Tito Nel. Well, ang usually naman na magiging mga pangunahing kliyente na inaasahan ko doon ay related din dun sa security agency. So, meron tayong mga kaibigan din na sa tagal natin sa security agency. Marami na rin tayong mga naging kaibigan. Naging connections. Naging connection. Mga network. Network. Diba? At doon sa mga yun, hindi mo naman din makakakumpetensya yung iyong security agency na pinanggalingan dahil siyempre tumatanaw din tayo ng utang na loob doon sa security agency na matagal mong pinaglingkuran at matagal din naman na kinukup ka. Di ba, no? Oo. Kaya, nung nagtayo ako ng manpower, hindi yon naging, anong tawag dito? Hindi yun kinatakutan nila. Hindi siya naging karibal, kumbaga. Karibal, hindi Yun. siya naging kakumpetensya. No? Kaya, yung mga connection natin doon, halimbawa sa manpower, hindi yung kliyente ay hindi naman security guard ang kailangan. Ang kailangan nila ay iba. Iba. Office clerk, gano'n. So, i-refer nila yun sa atin. So kasi wala namang conflict yung needs. Nagkakaroon din siya ng collab, parang nagko-collab din. Oo. Negosyo niya, customer din ng negosyo niya. So, Parang yun yung nakikita ko eh. Tama po ba? Tama. Correct. At saka dapat maintindihan po ninyo, lalo na sa mga nagsisimulang negosyante. Kaya nga na pinagkwentuhan natin kanina. Kung gusto po ninyo magtayo ng negosyo, hindi po pera ang una. Yes. No? Na dapat ninyong maging. Pakinggan nyo importante ito sasabihin ni Tito Nel. Hindi pera. Ano yun, Tito Nel? Okay. Ito ang mga pangunahing kapital na dapat ninyo na meron kayo. Kasi kadalasan, Wing ba itatawag? No way. Kasi no way kasi siya kilala. When yung aking content creator name yan. So ano itatawag sa'yo? No way. Kanina pinagkwentuhan natin. Anong pinakamahalagang kapital? Kapag meron tayong kinukumbinsi, magsimula ka ng magnegosyo, di ba? Kaya unang isasagot wala akong puhunan, wala akong pera. Pera agad na nasa The isip. usual, ganyan talaga yung mga sagot. Mga kakampi tawag ko kasi sa mga kasama. Mga kanego, yan. Mga kanego po. Hindi po pera ang pinakamahalagang kapital sa negosyo. Ang pinakamahalagang kapital sa negosyo, yung sarili ninyo. Pinaka-importante yung reputasyon. Reputation. Kung kayo hindi mapagtitiwalaan, sino ang magtitiwala sa inyo? Kung pinag-uusapan ka na hindi ka katiwa-tiwala. Yun napakalaking bagay talaga. Kaya iingatan po ninyo ang inyong reputasyon. Kahit na kayo nagsisimula pa lang. Iyakin natin na malinis yung ating pangalan. Dapat maayos ang inyong pagkatao. Correct. No? Kahit naman sa bangko di ba? Lahat kahit sa aspeto. Sa loan, kailangan maganda yung records mo. Para pagkatiwalaan ka. Yung katiwa-tiwala ka. May dignidad ka, yun. Hindi sira ang iyong reputation. Okay. Punta na tayo sa exciting part. Ito, excited na ako, Tito. Excited. So, from Ascom, nabanggit mo sa amin kanina. So, hindi ka ngayon nakapag-focus sa pagiging Mascom mo. And then, nagnegosyo ka na ng security agency manpower. Paano mo naman naibalik yung Mascom na mo at pumasok na sa showbiz industry? Yung first love mo na mascot. Paano mo na i-practice na to na sa habang yung journey mo nasa manpower at security agency? Talagang ang puso natin nasa showbiz na no? Pero sa mahabang panahon nga dahil sa nasa security agency tayo, doon tayo, yun ang tawag doon, bread and butter. Bread and butter.
Yun ang pangunahin mong pinag-uugutan. Ngayon, tayo ay hindi naalis sa atin yung interest sa showbiz. Kaya, nung nagkaroon ng oportunidad na tayo ay yayain sa online radio, ay hindi pa online radio yun, talagang radio. Radio talaga. DZME. Oo. Si Ismael Labaya, ewan ko kung At that time, yan yung nasa Net 25 ka na. wala pa. Wala pa. Wala. Okay. Nag-net 25 din ako. Tinawagan ako ng aking professor, si Sir Elson. Hi, sir. Sabi niya, nung siya'y kinuha doon na sa net 25, sabi niya, kailangan niya ng mga makakatuwang doon. Oo. Sabi ko, di sige po. Total, meron na naman ako negosyo. Dito tinulungan ko siya. So, 1 year ako sa net 25. Tagal din. 1 year sa net 25. Anong Oo. Well, nagkaroon kasi Saan ng... ka nag-umpisa ang task doon? Anong Umpisa role? ka rin ba sa simple? Hindi, sa pagkampanya kasi, nilaunch kasi yung kauna-unahang telenovela ng Net 25, yung 5 Girls and a Dad. No, kaya tayo inatasan na, sige, mag-barangay campaign kayo. So, pumunta kami, barangay. Oo. Activation. Oo. Tapos na-involved din ako sa Spoon ni Janice de Belen. Oo. Si Janice de Belen, meron kasing show ng cooking show na Spoon. Spoon, no? So, ang trabaho ko naman noon, coordination sa mga culinary schools. Invite. So, ako nag-aasikaso ng audience. Lahat. So, Studio audience to, no? Oh, studio. Imagine yung Spoon. Siguro yung mga kabataan ngayon na nanonood, sigurado ako hindi nila alam yung Spoon. Di ba? Tagal na nun. Janice de Belen. Nakasama ko si Janice. Ayun. Kasi nung panahon na yon, wala pa talagang audience ang Spoon. So, nagdesisyon sila, mas maganda siguro magkaroon ng audience ang Spoon. Studio audience. So, yun na nga. Ako na yung in charge sa pagbuo ng audience. So, 1 year din ako naglingkod. Salamat din at na malaki yung experience natin doon. No? Sa radio naman, DZME, magkasama kami ni Ismael. Doon ka na nag-start mag-anchor. Oo, Yan doon na. ako mag-start. So, itong radio na to, hindi na to kasi sa Spoon, mga behind the scene ka, more on production yung Correct. Hindi ako naging works. on-cam sa Net 25. Oo. So, itong radio, dito na nag-umpisa yan. Yung Yes. ano mo. Tito Nel na itinawag sa akin kasi pangalan ko Nelito T. Nelito Talavera. Talavera. So, Nelito T, pag nirambol mo yung Nelito T, Tito Nel. Kaya Tito Nel. Pero Tito Nel, meron pala akong nakita na nalaman ko na na-involve ka din sa real estate business. Yes. Oh. Yes. Paano ka naman napasok sa real estate? Pakikwento mo naman sa atin. Well, basically, dahil sa asawa ko. Kasi asawa ko masinop sa pera. Ang real estate na tinutukoy natin, hindi ako nagbebenta ng mga unit ng condo. Hindi ganun. Pag sinabing real estate business, kailangan makapagpundar eh. No? So, pag nagpundar ka ng isang apartment, bibili ka ng isang apartment, paupahan mo. So, ganun yung real estate nyo. Yeah, Tapos, So, bibili ka ng isang property, aayusin mo. Yes, correct. So, it's either papaupahan mo or ibebenta mo ulit. Gagawin mo siyang asset. Meron siyang cash flow na... But medyo malaki-laki ang puhunan talaga dito. Malaki. Kasi magkano rin yung property, at the same time, pampagawa, no? Saka dapat yan mga nasa prime location na I think, di ba? Kasi sinong basta-basta uupa kung nandun siya sa mga depressed area. Oo, maghahanap ka talaga ng mga magagandang property na magaganda rin yung location. Correct. Oo. So, ilang taon mo nang ginagawa yan? Good thing Kaya na rin. magka-partner kayo ng asawa mo dyan sa business na yan. O yung asawa mo na nag-umpisa niyan. Hindi, sininop namin yung pera namin eh. So, Okay. nakabili kami ng apartment, 4-door apartment sa Laguna. Doon Ang nagsimula. galing. No? Ang galing talaga kasi Tapos Cavite. hindi talaga natatapos yung pag-rolling niya ng pera, ng finances niya. Oo. Hindi tumitigil yung pera sa kanila. Iniaano ulit nila sa another business, nakikita talaga. So, Yun na, sa mga nasa negosyo ng real estate,
Ngayon kasi may problema sa real estate business, lalo na yung mga condo ngayon. Oo. No, mataas ang supply, mababa ang demand. Kaya maraming bakante ngayon na condo. Halos hindi nga naman talaga napupuno yung building, ano? Oo. Oo. Ngayon, kapag ikaw nagbebenta ka ng real estate, hindi ka negosyante, di ba? Dahil kayo, mamasukan. Sa palagay niyo, Tito, bakit ganun lang nangyari? Ano kayang dahilan? Bakit ganun na nangyari na Well, hindi ba maka-afford yung mga tao? Ganun? dahil sa naiba bigla ang projection niyan eh. Siyempre, pinag-aaralan niya ng real estate industry. Kaya lang, ang naging problema, hindi nila na-anticipate yung pandemic nung Oo, yung Yung last, pandemic talaga. 2020. 4 na taon ang naging epekto nun. Dalawa, Oo, 3 hanggang 4. First wave, second wave pa yan, di ba? Na ganun pa yan. Oo. So marami nang tinatayo, no? Yung projection niya, ay hindi na ito ang projection, di ba? Oo. Nasira na lahat ng Nasira yung plan. nasira na lahat. Oo. So, hindi mo naman pwedeng itigil yung pagpapatayo ng building, di ba? So itatayo mo. Yun So, pala lumaki, yun. lumaki yung Okay. So that's the experience mo sa real estate dito, Nel. Until now, ongoing yung nagpapaupa tayo ng mga Wow. At the same time, okay, balik tayo doon sa showbiz industry. Showbiz na naman. So from radio anchor, and then paano ka naman na-involved, Tito Nel, doon sa pagpuproduce? Kasi gumagawa ka ng mga event. Tapos tumutulong ka sa mga talent. Yep. Guys, si Tito Nel, mga kaneko, hindi lang siya mismo yung talent eh. Nagbibigay siya ng avenue para sa mga batang talent na hindi lang naman bata, kundi marami. Nakasama ko si Tito Nel, halos ang dami kumpleto, may komedyante, may ka-lookalike. So ang dami namin doon, may rapper, may singer, may yung Malawak talaga yun. kasama sa namin industry. sila Kuya Henry, shoutouts. So, ayun. Kuya Henry, sa Maniego. Na-involved sa ganyan. Ng, dito na yun. Pagpuproduce, ng ganyan, paggawa ng show. Ibig sabihin niya Weng, kung pinalano mo ba to o talagang nangyari lang? kasama na rin kasi yun eh. Sa lahat kasi ng aspeto ng showbiz, napasok natin. So, sa dami ng nakikilala natin, dumarating yung mga oportunidad eh. No? At kapag dumating yung oportunidad na yun at nakita mo, ito yung maraming tao, pwede mong tulungan sa ganitong paraan. Ba't hindi mo simulan? Di ba? Ganun yun. So, na-involve ako sa radio, DZME, sa Diaryo naman, sa Expose newspaper, sa Balitang Kasado ngayon. Wow. So, kolumnista tayo, nagsusulat din tayo. Pagdating naman sa pelikula, sumulat na rin tayo ng pelikula, gumawa na tayo. Si Direk Dave ang nag-direct niya yung Dota o Ako. Yung ba sinasabi ni Tito Nel yung pelikula, yung indie film yun? Oo. Yan yung indie film yung sinasabi ni Tito. Yes, oo. So, nakilala ko, ito yung dugtong-dugtong na sinasabi ko. Si Direk Dave, nakilala ko nung nag-guest siya sa akin sa DZME. No? So, nung nag-guest siya sa akin sa DZME, sabi na alam ko, director ka pala. Diba? Meron akong script kasi. So, meron akong naka-prepare na script. Patingin, so, doon nagsimula yung paggawa namin ng full length. So, yun yung sinasabi ko na example na dugtong-dugtong. No, hindi natin alam kung ano yung bubukas na oportunidad. Katulad ngayon, naging guest nyo ako. Diba? Okay. Ano yung oportunidad na lilitaw pagkatapos? Yes. Okay. Lahat surprise. Hindi Surprise, naman, no? kami sa music industry kami nagkakilala. Yes, kasi siya yung composer. Napakahusay na composer. By the way, guys, kaya kami nag-connect ni Sir Noe dahil naman sa vlogging. Minsan, naman. ibinalag niya yung aking restaurant dito. So, nagkakilala kami through vlogging. So, ako naman, nag-aaral pa ako ng content creator noong time na yun. So, nagkaroon kami ng kapalagayan ng loob. So, yung mga connections niya, yan, kagaya ni Correct. Tito Nel,
ini-introduce niya sa akin kaya hindi ako masyado Nang- makarelate. Na hanggang ngayon, we are, very, very good friends. Alam mo, isa si Tito Nel sa, pag chinat mo lang o tawagan mo lang, ando na tumutulong yan. Well, kaya nung imbitahan mo ko dito, Grabe. ginagawa ko ng parang. Grabe, lakas mo pala talaga kay Tito. And, So yun yung nagagawa ng magaling makisama si so, Wayne. ang tagal na namin hindi nagkikita physical, pero nagtatawagan kami messenger. So, tagal na, Hindi kami nagkikita ganito na physical, pero nandun pa rin yung namin, attachment. At the same time, yun natin Nel, meron ka pang involvement sa sports eh. Oh, Oo. So, paano naman nag-start naman din to? Ganon din yun. Sa esports, nakilala ko si Arnel nung nagkaroon siya ng boxing event. At tayo ang media partner doon. Nakilala natin si Arnel Gutierrez. Ngayon nasa esports sa Industry naman. kaya naman involved din ako sa ESWF, Esports World Federation. Yan. So na magkakaroon tayo ng event sa Lyceum no Yun, no? competition sa darating na June. At tuloy-tuloy na 'yon. No, palaki ng palaki. So abangan po ninyo. Pagdating naman sa iba pang sports, sa mixed martial arts naman, si MMA. Hepe naman nakilala ko. Shoutouts. Si Hepe nakilala ko rin dahil ako'y nasa media. So pag nasa media ka, malaking advantage. Marami kang mga makikilala. Hindi lang sa larangan ng showbiz, kung hindi marami ka ring makikilala na labas sa showbiz. sa showbiz, no, na pwede mo. Actually, lahat ng business na nagagalawan, business. Kayo, marami kayong after ko, marami kayong magiging guest na iba't ibang negosyante. Oo, dami yan. di ba? Dami na naka-line up, abangan nyo. So, malaki ang posibilidad na kayo ma-involve din sa business nila. Yes. Ayun. Yes. So, eto na, Tito Nel. Yes. Pag-usapan natin tong Pico. Ang Pico. Etong Pico. latest project mo. No. Ayun. Pakikwento ka naman kami, Tito Nel. Paano ito talaga ginawa mong project? Napakagandang platform. Application siya, yung Pico is application. Pwede nyo ang i-search sa ano ba yun? Google Play. Google Play, oo, sa Play Store. At syempre, I-download Download yung po sa... ninyo, libre lang. Pico. Libre lang yun, Pico. I-search po ninyo yung Pico PH. P-I-K-O, Pico app. Yan. Yun ba yun? Pico? Okay. Mukha siyang Netflix pero hindi lang po puro pelikula ang nandun. Mayroon din dong mga shows. Pakikwento na kami, Tito Nel. Ito para meron tayong pabaon sa mga panego natin. Yan. Okay, Pico. Kami ni Ismael, nung kami nag-online shows sa DZME, wala pang mga online shows sa Facebook at saka sa YouTube. Okay. Sa YouTube wala pa ang mga contents ng YouTube ay konti pa lang. Hindi pa ganun ka-boom talaga, unlike ngayon, di ba? Ngayon, nangarap kami na nung nagkaroon ng Facebook, bakit hindi wala pang mga online shows? Bakit hindi natin gawing online shows ang DZMP mag-set up tayo? Ngayon, nasa isip na namin no na darating ang panahon, magkakaroon ng mga online shows. No, sa social media, na-predict yun na. Correct. using YouTube muna. No, wala pa kasing sa ang Facebook. That was 10 years ago ba? Hindi ko alam, matagal na Matagal yun. na Basta ang Facebook noon, more on friends lang yan. Wala yang kinalaman sa mga shows. Wala pang ganun eh. Hindi pa nagmo-monetize as in Hindi talaga. pa nag-i-evolve yan. Oo. So ang YouTube noon, sabi namin, bakit di magkaroon ng show sa YouTube? Ngayon, sa Facebook, ganun din. Nung nagsisimula ang Facebook sa kanilang online shows, kami rin naman yung mga pangunahin na gumawa ng mga online shows sa Facebook. Ngayon po, sana supportahan po ninyo TVC8, ATC Channel 31 at ang marami pa po nating channel sa Facebook na kahit pa paano meron ng
higit kalahating milyon na followers. Followers, oh. Okay. So, balik tayo doon sa sinasabi mo na kailan nagsimula yun. So, pangarap namin yun. Kaya nung dumating oportunidad, may nakilala tayong IT, tinanong namin, magkano ba? Balak namin magkaroon ng ganitong app eh. No, dahil ini-imagine namin na hindi lang tayo dapat sumandal sa Facebook at saka sa YouTube. Dahil alam natin later on, hindi naman sa Pilipino yan, hindi naman sa atin yan. So sabi namin, hindi po dapat tayo pwedeng mangarap na ano. Anong malaking pangarap? Kumbaga yung sariling atin talaga, no? Ba't di tayo mangarap? Hindi mo pwede yung sariling atin na lang ano. Gumawa tayo ng app. Pero ang kaiba nito, ito yung app na may channel numbers. May channel 1, 2, 3, 4, 5, so on and so forth. Kasi sa Facebook wala nun. Pag sa YouTube wala nun. Diba? Labo-labo. So ito, naka-specific. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos nakakita kami ng IT. Sabi namin, magkano ang nagpa-quote kami? Kinote kami ng 4 million. 4M. 4 million. Sabi Medyo namin, malaki yan. Sabi namin, Ismael, hindi natin kaya. Carmen, hindi natin kaya. Tuloy na lang tayo mangarap. Wag na. Ay, yung ginawa, Wag na lang tayo. Tuloy na lang nating mangarap. pinangarap Pero na lang. wala, hindi feasible. Okay, biglang nagkaroon tayo ng kakilala. Si Grace. Hi, Grace. Biglang lumapit sa akin. Tito Nel, kailangan ko ang tulong mo. Bakit? Meron akong kaibigan, nagtayo ng app. Madalawang magkaibigan na gumawa ng app. Ano pangalan ng app? Pico po. Pico. O anong plano nila? Gawin nila parang Netflix, puro movies. Sakto. Sabi ko, sige, pwede ba makausap? Hindi, pero ang plano nila is movies. Tatambatan nila Netflix. Pero Pinoy to. Pero Pinoy. Gusto nila Pinoy content, pero Netflix. Sabi ko, pwede ba makausap? So, nakausap ko na. Tapos, nakausap ko. Hi, Romel. Tsaka si Oli. Nag-send na kayo ng Pero si Romel lang nakausap ko. Romel, nabalitaan ko, di ba, yung ito plano nyo sa Pico App, di ba? Na movies. Meron ako suggestion. Sabi ko sa kanya, bakit tayo magko-concentrate lang sa movies? Hindi ba ako pwede na aside from movies, lagyan na rin natin ng mga shows, pati ibang shows. Pero channel, gawin na natin channel 1, 2, 3. So yun ang binigay kong suggestion sa kanya. Wow. Sabi niya, sige, konsulta ko kay Oli. Kinonsulta niya kay Oli. In-approve yung concept. So, from original concept nila na Netflix, eto na, in-approve. Kinuha na nila ako na anuhin. Buuin na. Nabuuin. Kasi ginawa nila akong consultant. So, hindi talaga ako ang original na nagano ng Pico. Nagpasimula sila. Pero nga, nag-suggest tayo ng mga pagbabago. Mula doon sa pangarap mong ideas, pinasok mo, shinare mo yon, and then, kinolaborate nyo, nabuo na yung Pico. Diba? Wow. Ngayon, yung mga ganyan po, mga kakampi, yung mga ganyan hulog ng langit. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, hulog sila ng langit. Diba? Kasi hindi ko naman kaya yung 4 million. Yes. Diba? Na buuin yung app na ini-imagine. And it's too risky rin. Dahil, too risky. syempre, hindi ka naman agad makikilala eh. Magpapakilala ka pa, kailangan mo pa mag-invest sa marketing. Diba? Correct. And it's a good thing na ganyan. Ako, nakikita ko rin. Kasi, eto mga kalego kung mariresearch nyo rin ito, Facebook is America dapat. Diba? America. America. Pero TikTok is China. China. And even Spotify, nakalimutan ko lang yung bansa na yun, pero i-comment nyo, hindi rin siya America. So, ayan. Puro mga foreign. Yeah, Yun foreign. lang ang yung sa atin Pico. Yun lang yung sa atin. Meron pa bang iba bukod sa Pico? So, meron pa yung Ascent pero yun nga sa Pico, no? So nabuo namin yun grupo. Pero nga nagpapasalamat ako, pinagkatiwala nila sa akin. So dumating yung punto na sinabi nila, ikaw na ang mag-CEO. Ako na raw mag-asikaso lahat. So, eto ngayon yung... So,
co-owner sila, mga Ah. may-ari sila, ako ang CEO. Mm. Isa rin ako sa Galing, galing. magiging... Oo. So, ito ngayon yung pinagkakaabalahan mo. Yan, Maliban dun sa traditional business mo. Na, Oo. na Tuloy bread yun. and butter. Eh, tuloy-tuloy pa rin yun. Oo, Real estate, naka-delegated na yun. manpower, di ba? So, Delegated ito magandahan mga kanego, no? So, kapag katulad ni Tito Nel, seasoned business owner ka na, kaya mo nang hatiin o kaya mo pang mag-ibang business pa, di ba? Correct. Diversify. Huwag mo ilalagay ang ano mo sa isang basket lang, ha? Huwag nyo ilalagay ang itlog mo sa isang basket lang. Oo, tama. Tatandaan nyo, pag may pera po kayo, huwag nyong isusugal lang isusugal. Sinasabi nila negosyo raw sugal. Di ba? So, mali yun, mali yun. Well, sinasabi nila yun sa isang punto na ano kasi, may katotohanan din. Dahil nga walang kasiguraduhan, kaya sinasabi nilang sugal. Tinitingnan Pero- nila as sugal. Oo, tinitingnan nila sugal. Pero, pag negosyante ka kasi, huwag kang mai-inlove lang sa isang, ang totoong negosyante. No. Huwag kang mai-inlove sa isang field lang. Pag negosyante ka, ilalagay mo yung pera mo, hindi lang sa isang lalagyan. Dahil pag bumagsak na yon, saan ka pupulutin? No. Wala ka nang So, yung pagkukunan ulit. diversification, i-diversify nyo. Wag lang sa isang basket nyo ilagay ang itlog. Itlog. Baka imbastos ang dating, di ba? Pero sinasabi natin, diversify. No? Kaya naman, tayo in love, ang puso ko talaga showbiz. Di ba? Kasi mascom ka eh. Oh. Yan ang pinaka Pero sasabihin ko ba, o lahat ng pera natin, buhos natin sa showbiz, wala natin lahat yan. Hindi. Siyempre, hindi, di ba? Hindi. Di ba? O dito yan, may pera para dyan. May pera para dito, may pera para. Yun, no? Napakaganda nito, mga Kaya, kanego. Grabe. Bumagsak man yung isa, ito may 3 pang nakatayo. Oo. Di ba? May 4 pang nakatayo. Ganun yun. So, yun. Nakaka-amaze talaga ako. Kanina pa ako, hangang-hanga ako kay Tito Nel. Kasi ako bilang, Galing, ano? parang ang tingin din sa akin ng mga tao, jack of all trades. Oo. Kaya lang sinasabi, master of none. Pero hindi yun eh. Dapat hindi tayo nakatingin doon sa master of none. O kaya sa master of one. Kasi dapat niyan, dapat alaman mo yung lahat ng basic ng industry. At pag dumating doon sa point na kailangan mo nang mamili ng isa pang yung pupukusan mo talaga, Correct. siguro alam mo na kung saan ka magpo-focus. Kasi kung hindi mo na subukan yung mga bagay na ganyan, natural, hindi mo alam kung saan yung pinakagusto mo. Yun yung nakikita ko sa iyo, Tito Nel. Tama ba ako? Correct. Tama. Yung mensahe. Oo. Kasi ako, nakaka-relate ako sa sinasabi ni Tito. Don't put all your egg in one basket. So, isang term na tumatak yan sa isip ko noon. Bakit? Nangyari yan sa akin. Pandemic, di ba? Ganun? Nangyari sa hirap talaga yung pandemic Ang eh. dami kong negosyo. Meron akong restaurant, meron akong tracking, meron akong hollow block machine. Wow! Ano naman, Oo. maliliit mga small business. Pero dumating ang pandemic, yung restaurant ko, sarado. Oo, siyempre. Isa lang ang tumatakbo, tracking. So ngayon, kung wala akong tracking, hindi makakasurvive yung iba kong negosyo. So wala, zero ako, sigurado. Baka stress, depressed ang nangyari sa akin. So yung nakikita ko kay Tito is sobrang nakaka... Magandang advice talaga yun. Magandang advice yun. Maganda yun sa iba, hindi sila sumasang-ayon diyan. Kasi yung nakikita ko pa yun ng iba, mag-focus ka sa isa. Mag-focus ka kaagad sa isa. Hindi mo pa nga natatry yung iba. So, mag-focus ka kaagad, baka mali yung pinupukusan nyo. Correct. Di ba? Dapat alamin nyo muna kung saan kayo mag-focus. And that's the good, that's a good point, ha? If workable sa'yo, that's good. Tuloy mo. Ma-progress ka sa, di ba? Pero kung hindi naman tayo yung isang subok lang. Ang dami natin kailangan i-try. Ang dami natin kailangan subukan. Options, dami options. We have a lot of opportunity. Diba?
bakit mo sinasayang? Ibigay yan ng Diyos, di ba? Mm. So, yun lang yung aking nakikita kay Tito Nel at sobra akong natuwa. Oo. Ako nag-i-enjoy sa Ayun, sige ba? Ang ganda na busy mo naman. Ang ganda kanego natin. Ang ganda ng ano natin, ha? Talakayan. Eto na, Tito Nel. So, ginagawa mo na yung piko. Ano ang next page kay Tito Nel? Yan, abangan. Ano nga abangan? Ano ang mga Exciting pa. plans? Kahit mga konting i-share mo lang sa mga Share mo kanego lang sa natin. Ano ang mga next plans ni Tito Nel? 2 years from now? Or, Yung nabivisualize mo Oo. na 5 years from now, ganito na ba si Tito Nel? Ano na ba si Tito Nel? Maganda ito lang. Hmm. Ngayon po kasi nagmamanage ako ng Pico. Okay. At nakilala ko si Nicholas Caswell, isang Australian, Mm. no, na may-ari naman ng Ascent. Mm. No, at sabi niya, tulungan ko siya sa Ascent. So, kasabay ng Pico, consultant din ako ng Ascent. Sana po i-download din ninyo yung Ascent. No, yun naman parang TikTok naman yung Mm. voting yun ng mga reels, ng mga Yung spelling ng vloggers. Ascent, CENT. Yan. Ascent. Yun po paki-download ninyo. At sabi niya, tulungan mo naman ako na i-manage siya. So, consultant din ako ng Ascent. Ngayon, dahil sa dalawa yung apps na yan na minamanage natin, ang sabi ko kay Nicholas, baka pag meron akong ginawa ng isang bagay tungkol sa Pico at hindi related sa Ascent, magtampo siya sa akin. Mm. Pag gumawa naman ako ng bagay na Ascent lang at walang kaugnayan sa Pico, saka yung mga kasama ko naman sa Pico Pico, na ano? nagtiwala sa akin na i-manage yan ay magtampo din naman. So sabi ko kay Nicholas, why not create a community Oo. wherein both Pico and Ascent, no, ang gagamitin ng community. Oo. So we established ICON, Yun, icon. International Council of Netizens. Wow. So ito yung ICON. grupo ng mga tao, international sa amang panig ng mundo. Mm. No, kapag active ka sa internet, Internet. ang tawag sa'yo, netizen, di ba? Or social media. Yeah, so meron tayong community, yung ICON, Icon. International Council of Netizens. So, years from now, siyempre, pinapalaki natin yung community na, Oo. no? Para sa kapakinabangan ng Pico at ng Ascent. Mm. No, ano mang lahi yan, mapa-Pilipino ka, Australiano ka, o kung ano man ang lahi mo, magsama-sama tayo sa International Council of Netizens, sa ICON, at ang pangunahing apps na gagamitin natin ay Pico at Ascent. Ascent. No? So, yun ang tinatanaw natin for the next 5 to 10 years. Sabi ko nga kay Nicholas, ito na yung last natin. Ito na yung dito tayo magpo-focus. Yun. And speaking of that, Tito Nel, so, ayan, last message mo sa mga nanonood at the same time, Yan ang sinasabi ko, nakakabitin, hindi ba pwedeng gano'n na ba katagal tayo nag-uusap? At the same time, syempre, hindi pwedeng, nabitin ako. hindi pwedeng mawala yung promotion. promotion. Ano bang gusto mong i-promote? Sabihin mo. Iniimbitahan po kayo sa mga events, no? Meron po tayong series of events para matulungan natin ang mga ICON members. Yan yung mga talents, no? Kaya meron tayong mga mini concert, sana makapunta ka rin doon, makakanta ka rin doon. TCE Mall. TCE Mall. May one. Bukas meron. Ng kanta sa atin eh. Meron bukas, May 1, birthday ni DJ Miles. Happy birthday. Tapos, pero palagay ko pag inerito, tapos na yung May 1, ano. Meron din tayong May 10, nung Karaoke King. Competition ng mga lalaking mahuhusay kumanta. No? Meron din tayong event sa May 26 sa Dusit. Tani, no. Yun naman ay ICON Royal Awards Night.
No? At hopefully si VP Sara ay makasama natin doon. Tapos July 6 naman po, no, ano rin, Puro-puro schedule. July 6. Kaya nakasingit tayo. July 6. July 6. July 6, awards night din po, Ascent Excellence Awards. Yun naman ay gagawin sa Atrium Hotel o kaya sa Manila Ocean Park. Yun. So, abangan po ninyo yung mga pagkakaiba. Kaya, iniimbitahan po namin kayong lahat na to join Ascent, to join Pico, to join Icon. Maging kayo man po ay talents o ordinary viewer, fans, magsama-sama po tayo dito. Yun. Maraming salamat. Sobrang grabe, sustansya. Nabitin ako. Ilang minutes ba yung show? I-schedule rin natin. I-schedule rin natin si... Sarap kayo kakwentuhan. Napaka-sustansya nitong talakayan natin. Any additional, para dahil nabiting ka, any additional na hindi pa nalalaman ng mga kanego natin? Well, siguro marami akong dapat na ikwento pero i-prioritize na lang natin itong isang bagay na. Kung gusto po ninyo maging successful, always think big. Huwag po kayong mangangarap ng maliit. Lalo na sa mga empleyado dyan, nangangarap na lang silang tumanggap ng sahod at ang pinakamataas nilang pangarap ma-promote sa trabaho o kaya naman mag-increase ang kanilang sweldo. Tipo, maliit na ano lang yan, no? Na pangarap. Pagtatayo ka ng negosyo, isang maliit na negosyo lang. Huwag po, ang pangangarap po ay libre. So, mangarap na po kayo ng malaki. Bakit? Bibigyan ko kayo ng... Siguro pabawang kwento na lang. Sige, go ahead. Tito Nel. May isang binatang namamasyal sa tabing dagat. At nakakita siya sa malayo, may nakita siyang isang matandang na namimingwit. No? At tinignan niya, obserbahan niya. Ngayon, yung matanda na yun, pagkalipas ng ilang sandali, ay nakabinwit ng isda. Nakahuli ng isda. Tapos nakita niya, sinukat ng matanda yung isda. Tinangkal. Isang dangkal yung isda. Tinanggal sa hooks. Binalik siya. Pinakawalan ulit. Taka! Taka siya. Ba't kaya ginawa ng matanda yun? Observe pa rin siya. Tinignan niya pa rin. Maya, nakahuli ulit yung matanda. Aba, 3 dangkal. Malaki na yun. Ang laki. Malaki na yun, isda. Tinanggal pa rin siya. Binalik sa Pinakawalan ulit. pinakawalan. Sayang. Sabi nung teka, ano ba nangyayari rito? Parang kakaiba. Observe pa rin siya sa huling pagkakataon. Aba, nakakita, ganun nakalaki yung nahuli. Isda nung matanda. No? Isang di pa na. Ginawa na. Isang di pa na. Ano nang ginawa? Sabi nung matanda, Ay, hindi pa rin. tinanggal. Pinakawalan naman. Wala. Grabe. Hindi niya na natiis yung binata. Lumapit na siya doon sa matanda. Sabi niya, mawalang galang na po. Pwede po bang magtanong sa inyo? Kaya, Manong. Kasi napansin ko po kanina, nakahuli na po kayo ng galito ka. Galito ka laki. Pinakawalan po ninyo. May galito po, 3 dangkal, pinakawalan pa rin ninyo. Ito po, isang di pa ng malaking estate, pinakawalan pa rin ninyo. Bakit po? Nginitian lang siya ng matanda. Alam mo, sabi ng matanda, alam mo, amang simple lang ang dahilan. Kasi maliit lang yung aking lutuan na kawali. Hindi magkakasya rin yung isdang huli ko. yun pala. Ganun po ba? Ngayon, umalis na lang yung binata habang nagkakamot ng kanyang ulo. Ano dapat po nating matutunan sa kwentong ito? Dapat, Kinakailangan mangarap kayo ng malaki. Kasi kung hindi kayo mangangarap ng malaki, hindi nyo makikita ang mga oportunidad po na darating sa inyo. May mga daraang oportunidad dahil sa liit ng pangarap mo? Wala.
Hindi kasya dun sa paglalagyan. Pinakawalan mo lang. Pinakawalan mo. So, anong moral Diba? lesson? Anong moral lesson? Yun nga po, na mangarap ka ng malaki. Ang ano doon, dapat bumili siya ng malaking lutuan. Yun! Yung nahuhuli niya na isda. Yung representation ng lutuan, yun yung pangarap. O, Yun yun. Diba? Lutuan. Lutuan. At yung isda, oportunidad. Opportunity na dumadating. Na pinapakawalan mo. Pinapakawalan mo. Kasya doon sa pangarap mo. Oo. Kanego, baka marami ka ng pinapakawala. Oo, Kanego. Dapat mag-isip kayo ng mabuti. Diba? Dahil sa sobrang liit ng pangarap nyo, marami na kayong pinapakawalan na malalaking oportunidad. Dapat milyonaryo ka na ngayon. Dapat marami ka ng ari-arian ngayon. Pero dahil sa liit ng pangarap mo, wala, binibitiwan mo lahat. Wag po. Simulan niyo pong mangarap ng malaki at imantya niyo po sa isip niyo yung malaking pangarap. Grabe. Alam mo natin yun. Maraming salamat, Tito Nel. Nakaka-astig talaga. Grabe. Sana maimbitahan niyo ako ulit. Sana magkasama sa akin. Saka napakadami naming natutunan. Thank you, Tito Nel. Sobrang Sana solid. natutunan nyo rin. Sana maraming kayong natutunan dyan. Okay, ipaalam nyo si Tito Nel. Facebook. Social media. Tito Nel Talavera po. Tito Nel Talavera. Ah, Yung iba pa na... Ay, marami po yung mga pages natin, TVC8, ATC Channel 31. Sa Facebook po, makikita po ninyo yan. Marami pa pong ibang pages doon. Ang mga affiliate pages. Sana po, supportahan po ninyo lahat po yun. Yun. Maraming salamat mga Kanego. And maraming salamat kay Tito Nel. Sobrang saya. Napakasustansya nitong usapan na to. At ang dami kong natutunan. Grabe. Napaka-inspired. Nakaka-inspired. So, ayaw mo natin sa gusto, kailangan natin magpaalam. Ayun. Alam na tayo at marami pang assignment. Marami pang, Mga appointments. Oo. Yun. Pero nabitin ako, sana imbitahan niyo ako. Siyempre. Abangan Yan. yan. Muli po, ako po si Weng or Noe. At ako naman, si Lorenzo Binay Manalo, Yan. ang inyong Kanego. Yan. Kami Gusto po. namin, sama-sama tayong umasenso. Yan. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye.